Uy, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera at welcome po dito sa special coverage ng Current PH sa People's Agenda sa mga kaganapan po na gaganap po ngayong araw ng Sabado. Kung hindi nyo po alam, kagabi, sumugod po sa House of Representatives itong ating Vice Presidente galing Davao. Dumating po siya doon ng mga alas 8 ng gabi upang di umano ay bantayan yung kanyang Chief of Staff si Attorney Zulaika Lopez na kung hindi nyo pa rin alam ay sinight po for contempt ng House of Representatives. Bakit kamo? Dahil doon po doon sa committee hearing regarding doon sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, nakita po ng ilang mga legislador natin na maaaring hindi nagsasabi ng totoo o may mga bagay-bagay di umano na hindi nilalantad sa kanila in aid of legislation. So kaya sinight ng contempt po itong si Attorney Zulaika Lopez. Ito pong si Zulaika ay matagal na pong kaibigan at kapanalig nitong ating Vice Presidente. Nung panahon pa po siyang mayor ng Davao, ito po ay naging city administrator na. At kilala po ito bilang no-nonsense na public official, at lawyer din po ito. So, nung sinight po, matagal na po sila talaga ni Vice Presidente nung panahon pa ng mayor at nga nung naging Vice Presidente noong 2022, dinala po ito ni Sara doon sa kanyang tanggapan. Chief of Staff po ito, ibig sabihin, siya po ay nakakaalam ng mga sensitibo at mga confidential na mga bagay at mga happenings, mga kaganapan dun sa opisina ni Sara Duterte. So nung siya po ay kinontempt, siya po ay nilagay dun sa opisina ng Sergeant at Arms. Ngayon, nung pumunta po doon si Vice Presidente Sara Duterte, nagkaroon po ng kaunting komosyon sapagkat pilit po niyang pumapasok o pilit po niyang ipasok yung kanyang sarili dito po sa detention facility ng House of Representatives. No, kung nasaan nandun yung kanyang kaibigan, si Attorney Lopez. Sangayon po sa Sergeant at Arms at maging sa ilang miyembro ng Kongreso, ito po ay paglabag dun sa rules ng security ng House of Representatives. Kaya naman agad-agaran ay naglabas po ng utos ang committee ng House na dumidinig dito po sa kaso ni Vice Presidente Sara Duterte, si Congressman Joel Chua ng Committee on Good Governance, na ilipat po ng pasilidad ito pong si Attorney Zulaika Lopez patungo po sa Mandaluyong Correctional Facility. So, ang istorya daw, di umanos, according to Attorney Zulaika, ipinasok po doon siya sa kanyang opisina at pilit na binibit-bit nitong mga house security, no? At wala naman nung kasalanan doon yung mga house security sapagkat sila naman ay sumusunod lamang sa utos, no? So, nung panahon na yon, ang nangyari ay di umano ay na-atensyon yata itong si Attorney Zulaika at dinatuloy yung paglipat sa kanya sa Mandaluyong Women's Correctional at siya po ay pinunta na lamang sa isang ospital. Sa ngayon po ay nasa sa St. Luke's. At doon sa St. Luke's, nagkakaroon po ng konting komosyon doon sapagkat yung mga supporter po ng ating Vice Presidente, kasama doon si Senador Bato de la Rosa, ay naroon po. No? At di umano ay may mga paglabag daw sa karapatang pantao na ginagawa ang House of Representatives. Bakit ba, ang tanong ng kaumbayan, bakit ba napasugod si Vice Presidente Sara Duterte? Unang-una na lang, ito pong dinitinan ng Kongreso ay isang malapit na kaibigan. That's number one. At matagal na niya kasama talaga ito sa kanyang trabaho bilang mayor at Vice Presidente. Ikalawa, maraming alam itong si Attorney Zulaika. Ikatlo, gayon din po yung naging taktika ng House of Representatives
para kung matatandaan po ninyo yung dating malapit din sa mga Duterte, si dating Colonel at PCSO Chairman Garma. Matapos itong makulong, kasi na-cite din po of in contempt, tsumuga laban sa mga Duterte. Lalo tigit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang pagtsuga, yung kanyang pag-amin na mayroon ng reward system, ito po ngayon ang pinakamalakas na ebidensya na gagamitin laban sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So maaring ganyan din po yung naging pagtatansya nitong ating Vice Presidente na maaari na baka tsumuga rin itong si Attorney Zulaika at malaman kung saan napunta yung 120 yata o 167 million pesos na intelligence funds na ginamit ng opisina ni Sara Duterte. So meron nung ganun. Ang isa pa siguro, maaaring na-taunt itong ating Vice Presidente sapagkat nung Thursday yata o nung Friday din, nung umaga o hapon nun, nagpahayag itong si Speaker Martin Romualdez laban sa Vice Presidente na bakit daw pinapabayaan ni Sara Duterte yung kanyang mga tauhan na maging pawn, ika nga pawn, maging kasangkapan para matakpan itong allegedly mga nakitang mga discrepancy doon sa paggamit ng pondo. So maaring na-challenge si Vice Presidente at pinatunayan niya na hindi, in behind ako. Pero malakas po yung talagang ugong-ugong na maaring may mga alam na mga lihim itong si Attorney Zulaika at mapuwersa, ma-psychologize at bumigay na. At makikita po natin yung katotohanan. Pero what is very clear is that ito pong ating Vice Presidente nag-breakdown na. Sa isang press conference na kanyang isinagawa, no? Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Ang sinabi niya, siguro sa galit na niya, sa emotional na pagpe-pressure, no, na kanyang nararamdaman. Siya daw ay kumausap na ng isang assassin, isang mamamatay tao para if in case patayin siya ng speaker, papatayin din daw niya o in-order niya dun sa tao na yon na mamamatay tao di umano, in-order na niya dun sa tao na wag tantanan itong Marcos family, patayin din si BBM, si Lisa, at yung kanyang pinsan ni Speaker Martin Romualdez. Nagpahayag na po ang Presidential Communications Office kinuha yung opisyal na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ito pong sinabi ng ating Vice Presidente ay isang active threat. Okay, nilinaw na nila na ito ay active threat laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman pinagalaw na ang Presidential Security Group. No, matatandaan ninyo, pangalawang beses na ito, no, na nagbanta, no, ng physical harm itong ating Vice Presidente. Nung una gusto daw niyang putulan ng ulo, tatandaan niyo 'yan. Patulan ng ulo itong si ating Pangulo dahil nung isang graduation ceremony ng Philippine Military Academy hindi ho ginawa ni Bongbong yung binigay niya yung kanyang relo sa isang plebo, no? Hindi katulad ng ginawa ni Duterte nung panahon niya na gamely binigay niya yung kanyang relo during the graduation ceremony, no? Kinagalit daw ito ni Sara at parang sinabi niya o parang nasa isip niya na pugutan ng ulo itong si Bongbong. Pero ito po ngayon mismong sa bibig niya mismo nanggaling, bibig mismo ng ating Vice Presidente na siya po ay kumausap na ng assassin at sinabi niya it's no joke. Sabi niya it's no joke. Kumausap na ako ng assassin na patayin ako dito, papatayin din yung presidente, yung first lady at nung speaker. Para nga naman siyempre pag namatay na yun sino bang papalit? Di ba siya? O di ba ga? O yan po yung nangyayari ngayon sa ating lipunan. Yan ang nangyayari sa ating pamahalan ngayon. Dahil dun sa, yung hidwa na yan ay lumalala na, pumupunta dun sa hidwa na involved na po yung pagpatay o yung
kumbaga naiisip na nung isa na patayin yung isa, no? Ay dapat to may managot diyan. At sa ganang akin, kung talagang may active threat at nanggagaling ito sa Vice Presidente na alam natin ay may mga resources na maaaring maano yan, dapat kumilos po ang Department of Justice, kumilos ang Malacanang, no, para masawata ito. At hindi ko lang alam kung pwedeng hulihin, no, o papanagutin. Kasi nung matatandaan ninyo, nung panahon po ng tatay nitong si Sara Duterte, meron lang guro na nagloko na kanyang papatay dito si PRRD, agad-agad hinuli na yun tapos ikinulong, no, at sinampahan pa ng 50 million pesos yata na damages. Sa kasamaang palad at sa kabutiang palad naman pala, napawalang salat po ito ng korte. Ito, papalampasin kaya, no, ng palasyo itong sinabi ni Sara Duterte. Very clear po na nag-breakdown na naman itong ating Vice Presidente. No, sabi nga naman dito, paulit-ulit kami dito sa Current PH na kung kami po ay naawa dito sa ating Vice Presidente, pero hindi naman dapat ganon, no? Ano ba tayo? Bakit niyo ba ginugulo ang pamahalaan? No? Dahil ayaw niyo lang sagutin yung mga discrepancies na nakita dun sa intelligence funds. Ganyan ba? Yun lang ba? So, kami po, nananalangin pa rin, no, na magkasundo itong dalawa. Pero sa totoo lang, yung sinabi ni Duterte, ni Sara Duterte mismo, hindi talaga maganda. Napaka masama sa pandinig at hindi lang masama sa pandinig kung talagang ano ito. Iba na. Iba na. Ewan ko ba. Ibig sabihin pala, gusto rin pala nito ng shortcut katulad nung inamin mismo ng kanyang ama na si ano. So wala silang pinagkaiba. Sabi nga ng Biblia, kung ano yung puno, siya ang bunga. Di ba? At antabayanan po natin kung anong mangyayari, pero ngayon, yung kanilang dating spokesperson, si Atty. Harry Roque, na na-contempt din at nagtatago, nanawagan ng people power. People power, bakit mo, kung ako lang yun, okay, sige, hinahangaan ko ang Vice Presidente, pero ba't naman ako pupunta sa labas? Ba't naman ako magpi-people power? Ano naman yun? Poprotektahan ko yung sarili niya. Ano yung pinoprotektahan ko? Isang tao na bantulot na harapin yung kanyang responsibilidad sa taong bayan? Yun ba yung poprotektahan ko? Yun ba yung pupuntahan ko doon? Ha? Ay, kayo na lang. Magandang hapon, umaga po sa ating lahat. Sana po makita po natin, no? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. At ngayon pala pinapakita na sa atin yung tunay na karakter nitong ating Vice Presidente na balita lang, hindi natin alam, na nag-aambisyon din maging presidente. No? Wala tayong pakialam kay Speaker Martin Romualdez. At hindi ito political persecution. Sa ganang akin, at sa milyong-milyong mga Pilipinong nakikita yan na hindi yan political persecution. At so what? Kung merong ambition ng speaker na hindi man mananalo yan in the first place. So hindi po yan ng At sa palagay mo, gagawin ni Speaker Martin Romualdez ipapatay ang kalaban. The first place, ano naman kasiguraduhan na mananalo si Speaker Martin bilang presidente. So napaka-lame na alibay o excuse itong binibigay sa atin. Pambabastos na ito binabastos tayo Nakala lahat tayo mga bobo, mga tanga. Hindi. No? Kaya sana po magkaroon pa rin ng kaliwanagan ng utak o ng isip itong ating Vice Presidente at gawin yung tama. Mali yung ginagawa ngayon. Maling-mali. Marami pong salamat.